Hi, akala ko nasa Philippines na ako. Yun pala, nandito pa din sa Hawaii. Tingnan nyo guys, ang mga Filipino kahit saang mapunta, saan mang sulok ng mundo ika nga, dala-dala ang mga kaugalian. Tulad nito, bare months na, kaya ayan, may nakasabit na. Hi everyone! Welcome to Mina's Day Vlogs. So for today's video guys, lalabas tayo. Tingnan natin kung paano nga ba ang Filipino market dito sa Hawaii. So makikita natin may two kinds of eggplants. Yung skinny at yung medyo katamtaman lamang. Next is, look, oh, string beans. They look very fresh. Mukhang kapipitas pa lamang yung mga sitaw. Next, oh, I saw this one, the vegetable hummingbird, also known as katuray or katuday. Next, another variety of eggplant. So this is green and round. So, ito ay perfect for grilling. And then, this tomato. Oh, they look fresh. Others, they are still green and some already red. Next is, we have here kangkong leaves at meron din akong nakita guys na chili leaves. Eto siya oh, 'di ba? Eto ay perfect na gamitin for chicken tinola. Wow, I miss that. And then we have here some ampalaya leaves and of course, my favorite jute leaves or saluyot. Oh, masarap siyang lutuin sa suka. And then, some small coconut in here, plus, oh, look in there, get some banana heart or puso ng saging. And on the other side, we have here the seafood and meat section. So, pag nakikita ko to, talagang naaalala ko yung market natin sa Philippines. Unlike here in the US, usually naka-frozen siya at nakabalot. So eto, parang ang surroundings lang talaga ay Philippines. So, move po tayo, lakad-lakad. Oh, look at this lasona. I really love that with tomato. Of course, get some ampalaya, sweet chili leaves, meron din upo. Ano pa bang nakikita natin dyan? Cucumber and onions. Siyempre, merong mga prutas. And like in the Philippines, there is RTW section. So, I came here to buy my face cream. Ano yung gamit kong face cream? Oh, that's my secret. Let's continue guys. Lakad-lakad tayo and I saw ate selling boiled peanuts. Oh, masarap yan. Ito yung store niya, ang ganda. And then, I also saw some roasted pork and pork intestines. Masarap to na pulutan. But my favorite place is in here. Kasi dito ako bumibili ng mga Filipino delicacies. And I bought 2 packs of tupig or the Filipino mochi. At tapos na tayo sa ating palengke tour. Maliit lang siya guys. So, eto ang front ng Waipahu Festival Marketplace. Let's eat lunch. Filipino, pansit palabok, peach mango pie. Sa kabila, somebody's lunch. Oh, look at that chicken. Gravy pa lang, ulam na. Look at the gravy. And get also palabok. Okay, eating time. Good palabok. Plenty sauce. Plenty meat, chicharon. Tikman natin kung kasing sarap pa rin the last time. Yeah, tasty. Hi everyone! So, we're done lunch. At nakita nyo yung aming lunch kanina, Pinoy na Pinoy, lasang Pinoy, pansit palabok.
So, now I will cook dinner. Ano bang gusto nyong dinner for tonight? Magluluto ako ng pork ribs Filipino adobo. Ayan, so mag-start na tayo. Meron ako dito, ito ay crushed garlic. Lagay natin crushed garlic. Tapos, meron ako dito from our yard. Nagtatry lang ako ng yung mga maliliit na bay leaves or laurel. Tawag ng laurel. Lagay natin. And then, of course, peppercorn. Napakadaling magluto ng Filipino style adobo. And then, I have here the soy sauce. So, syempre, Filipino soy sauce din. Konti lang muna, tapos mag-a-add ako later. Meron din akong yung black vinegar. Syempre, Filipino brand again. Lagay tayo ng suka. So, eto yung gamit ko na suka, guys. Talagang loyal ako. It's sukang Iloco. So, it's from Ilocos, I hope. And it's made from sugarcane. So, sugarcane vinegar. Ayan siya, para authentic ang lasa. So, nilagay ko lahat yung mga ingredients. Pakuluan ko lang siya. Pakuluan ko ng few minutes para ma-absorb ng meat yung mga ingredients na nilagay ko. Ayan. Eto na siya. Kumukulo na siya. Hayaan lang natin na mag-simmer ng ganyan for few minutes. Gaya ng sinabi ko, para ma-absorb ng meat yung ating mga ingredients. Mamaya pa ako maglalagay ng tubig or water. Haluin ko ng konti para ma-distribute yung sauce. Ang bango-bango. Ito nga palang niluluto ko, guys. Pork ribs. Yung bang parte ng ribs na yung mga buto-buto is white at saka malambot. Yon. Kasi ito ay bigay sa amin ng aming nephew. Trimmings lang siya actually from pork ribs. Kasi nagluto kami ng smoked ribs sa bahay niya at binigay niya sa amin yung trimmings. And now, mapapakinabangan na namin. Okay, so few more minutes. And now, nag-lessen na yung sauce, kaya maglalagay na ako ng tubig. Ayan. Tatakpan ko lang siya, cover. Let's simmer until the pork ribs are tender. I'm back, guys, at malapit nang maluto yung adobo. Tingnan natin. Ang bango niya. Ma-check na kung tender na yung meat. Para sure. Wow. Very tender. Masarap siya and very tender. Next, ano bang nilalagay niyo sa inyong adobo? Ako, guys, favorite ko is pineapple. Sa pizza, naglalagay ako ng pineapple. Sa aking adobo, meron din pineapple. Try nyo to. Masarap din. So, ilalagay ko na. So, ang ilagay ko yung pineapple chunks para makikita mo yung slices ng pineapple.
Kung hindi ako naglalagay ng pineapple, ang nilalagay ko potato. Eto na siya. Malapit nang maluto ang aking version ng pork ribs adobo with pineapple. Masarap yan, especially with newly cooked rice. So, ito ang aming dinner. Low heat na natin. Filipino pork ribs adobo with pineapple. Let's eat talong salad and of course the adobo. Filipino adobo with pineapple. Then, masarap siya. Naimas. Mangan tayo. Let's eat dinner.